Hello guys, welcome to 5th generation hobby shop. Now we're going to review a unit ni Sir Arnel. Sir Arnel of Batangas, sir, shoutout sa inyo dyan. This is your unit, the WE Glock 19 Gen 5. Okay, comes with the green gas. So we'll give you the number 14 Pop Dino. This is the power up green gas. So yung 12, yun po yung standard power. And also comes with 0.23 grams 4,000 shots per pack. This 0.23 is 4,000 per pack. Yung 0.25 is nasa 3,000 per pack. Yung yung pieces, 3,000 per pack. And then yung 0.28 is 3,000 per pack. And then yung 0.30 is 2,500 shots per pack. So, mas marami siya kasi 4,000. Okay, and the box 19, this is the Gen 5 black, all black siya, no, by WE. So this is made in Taiwan. Okay, let's open the box. Of course, comes with the owner's manual, so you need to scan the QR code for the explosion and instruction manual. Ito na kasi yung bagong instruction manual ni WE. And also comes with the back strap, 2 back straps, and yung lock of the back strap. Okay, the magazine, this is 22 plus 1 rounder magazine. So this is shorter than the Glock 17. Pero kung gusto nyong high capacity, the Glock 19 is also compatible with the extended magazine, yung long, yung 50 rounder. So pwede siya extended. Okay, and the unit, this is the Glock 19 Gen 5. Okay, this is Gen 5. Okay, this is the ito po yung latest version of the Glock 19. So as you can see, sa Gen 4 kasi yung yung slide stop niya is not ambidextrous pa. For the Gen 5, ambidextrous na siya. So magkabilaan po yan. And one more, yung sa Gen 5, pag binaklas mo siya, ang kaibahan lang naman is yun. Actually, maraming kaibahan. Sa Gen 4, may markings, di ba? May markings. Sa Gen 5, wala nang markings. Pero, sa Gen 4, hindi siya ambidextrous. Sa Gen 5, ambidextrous. The purpose is, kung kayo po ay left-handed, you can still access the slide stop. Okay, kasi magkabilaan yan. And then sa grip naman, ang pinagkaiba nung Gen 4, I think yung sa Gen 4, meron siyang finger groove. Okay, yung finger groove. This one, straight lang siya. Yan. Pero meron siyang lagayan ng magwell. You can also install magwell kung gusto nyong lagyan. So, pwede siya. Yan, kasi meron siyang parang abang para sa magwell. Okay? And aside from that, ito yung maganda sa Gen 5. Baklasin natin, no? Kailangan pagbabaklasin, walang magazine. And then, kailangan ikakasa muna. Then, ito po yung takedown notch. Yan, dalawang takedown notch. Kailangan po sabay yan ibababa. No? So, sabay siya ibababa. So, ibababa ko siya, sabay. Kasi pag isa lang dyan, ang nakababa, kakalang po yan. So, kailangan dalawa. Ayan. Okay. Ang maganda lang dito sa Gen 5, kasi sa Gen 4, which is wala sa Gen 4, ito, yung rod. Okay? Yung sa recoil spring rod, or yung rod. Ito, yung rod. Ito yung spring. Ito yung rod. Ang kagandahan niyan, meron na siyang lock. Ayan. Meron na siyang parang stopper na mag-fit siya dito sa may butas. Yan. Which is, sa Gen 4, hindi pa ganon. Sandal lang yun sa Gen 4 eh. Salpak lang, ganon. Wala siyang pinaka-stopper or wala siyang lock. Which is maganda sa ganito kasi mas lessen yung, kumbaga, mas tight siya at mas intact yung sa recoil. Okay? At malakas kasi hindi siya maalog. And then,
isa pa dyan, eto, nai-split to. Kumbaga, nahihiwalay. Yan, etong rod na to. Yan. Nahihiwalay po yan. Ayan. Yan. So, mas madali po siyang maglagay, mas madali po kayong makapaglagay ng recoil buffer. Kasi insert nyo lang dyan eh. Yan. Ito yung buffer kasi naka-install yan. Stock. So, kung gusto nyo pong lagyan pa ng recoil buffer, mas madali siyang ikabit. Compare doon sa Gen 4 kasi hindi ito nai-split. Yung sa Gen 4 kasi hindi ito nahihiwalay. Buo yun. Then, yan, pagbabalik naman, insert mo lang siya dyan. Di naman siya matatanggal dahil because of the spring, ito yung nag-hold eh. So, yun yung kagandahan sa Gen 5. Nahihiwalay siya, and then, may lock. Baga, may stopper siya. Then, take note lang, no, sa pagbabalik ng recoil spring rod, kasi baka magkabaliktad. 'Di ba? Make sure lang na itong round part, itong round part na yan yung nasa ibabaw. Kasi baka magkabaliktad po. Pwede po kasing mailagay ng ganyan. Yung meron siyang parang, ito kasi yung meron parang groove. So, hindi yan dapat dyan. Dapat yung round part, yan yung nakikita. Okay? So, ilagay lang natin. Yan, yung round part na yan, para hindi sumabit. Kasi pag yun, nakausli po yun. So, po pwedeng paglagay nyo yung slide, baka sumabit. Okay, sumabit dito sa frame. Now, ibabalik natin. Ayan, naglalak na siya. Sa Gen 4 kasi, ganunin mo lang, mababaklas mo na yun eh. So, yun yung kagandahan sa Gen 5. In-upgrade po nila. Ibabalik natin, no? Ayan. Okay. So, yun yung advantage sa Gen 5. Which is wala siyang marking, pero hindi naman yun yung, yung importante. Importante yung performance ng ating unit. Okay, ayan. So, yan, markings. May markings naman siya sa grip WE. Sa kabilang side naman, ito yung markings. Dun sa may barrel. Okay. Tingnan natin yung outer barrel, maalog talaga. So, that's natural, that's normal kasi naka-stock barrel po tayo. Okay? So, ngayon, tetestingin natin. But before that, ayan, pakita ko lang sa inyo yung Gen 5. Ayan. Tapos, meron na siyang ka-indicate na made in Taiwan. I think dun sa kabila, patent pending atay nakalagay. Okay? Dun sa Gen 4. Ayan. So, threaded barrel na rin naman siya. So, pwede po kayong maglagay dito ng tracer units. And also, meron siyang Picatinny rail for flashlight. Pwede din. And then, pwede rin siyang lagyan ng red dot optic. Okay? Red dot optic po pwede po. Okay? Ano lang siya? Dovetail lang siya dito. Kasi hindi siya MOS. Okay? Dovetail. So, now, we will test the muzzle velocity or the EPS of this unit, the Glock 19. Okay? Yung speed ng BBs. Testingin natin. Okay, lagyan lang muna natin siya ng gas and BBs. Okay, so sa paglalagay pala ng gas, sir, inverted position po, dapat nakapatiwarik po yung gas 3 to 5 seconds. Pero in this particular na gas number 14, siguro mga 2 to 3 seconds. Yan, kasi malakas po ang number 14. Okay? Okay, I'll be using the 0.20 para sa chronograph testing. Yun po kasi yung standard. Pero pag gumamit tayo ng medyo yung medyo mabigat na BBs, mag-iiba din po yung EPS. Okay, so I'm using the 0.20 muna. Sa standard testing and chronograph testing ng ating unit. Oh, again, this is the Glock 19 Gen 5. Shout out kay Sir, pangalan ni Sir Arnel. Okay, Sir Arnel of Batangas. Okay, so testing po.
So, nilagyan ko po siya ng apat na bala. And then, make sure lang sa Glock po, sir, ito po, yung pag-i-insert ng magazine, medyo lakasan nyo lang ng konti. Kasi pag mahina po, pwede siyang malaglag. Okay? Sa mga Glock, ganun po. Okay? So, testing. Tingnan natin kung ilang EPS. Okay, firing. Malakas yung recoil. Yun yung kaibahan sa recoil ng Gen 4. So this one is 342.1, almost 350. Okay? Sumasabay din siya sa Glock 17. Okay, though alam naman natin na shorter barrel, medyo mababa ang EPS. The longer the barrel, the higher the EPS. Okay? So, one more. Wow! 345.7. So, i-focus na lang natin para kita agad. Yan, 345.7. Yan yung EPS, yung speed ng bala. Okay? O yung tinatawag nating muzzle velocity or yung speed ng kanyang projectile. Okay, 345.7. And then, apat na test po ito. 344.0. And one more, last. 340.4. So, ganun po, nagre-range yung kanyang speed or kanyang EPS, yung speed ng projectile. Okay, so, yun nga, may factor. Pag gumamit tayo na mas mabigat, syempre, mas lower yung speed, yung EPS, yung projectile niya. And then, ngayon, nag-open chamber na siya. So, release muna magazine. Important yon. Release muna magazine for safety yan. Always release the magazine. Kasi pag hindi mo siya nirelease at dinrap mo yung safety, kumbaga binalik ay yung slide, binalik mo yung slide. Yan, katulad nito. So, hindi siya babalik eh. Kasi meron siyang magazine at walang bala. So, ang gagawin mo, ibababa mo to. Yung slide stop, which is not good. Kasi pag binaba mo yung slide stop, katulad nito, in the long run, pwede, pero in the long run, pwede kasing mapudpud itong notch. Yan, yung notch na yan, katulad niyan, no, mayroon na siyang kulay white. Ayan, na maliit. So, katagalan, pag habitual nyo pong ginagawa yon, pwedeng mapudpud yan. Kasi alam naman natin na ang airsoft is not a real steel. Hindi siya matitigas na bakal. Para lang siyang aluminum. Ano lang siya eh, malambot lang na pagka-metal para mabilis ma-mold sa factory, syempre mabilis ma-forma yung unit. Hindi siya ganun katigas kasi syempre pag gawang bakal na bakal talaga, yung matigas na bakal, eh mahal na yon. At yung mga ganun kasi tunay na yon, yung mga ganung material, no? So ang purpose po nun, para hindi siya mapudpud. Kaya po pinapatanggal namin yung magazine kasi pag wala yung magazine, pag nag-open chamber siya, pag pinulback mo yung slide, bababa yung slide stop. Kasi may spring yan eh. May spring yan. Kaya hindi siya bumababa. Kasi, walang bibis. Wala ng bala. Pag may bala kasi yan, itutulak kasi nung slide stop yung bibis. Kaya siya bumababa. But this time kasi, kaya hindi siya bumababa kasi hindi siya abot doon sa follower. Ayan. So, yun yung important kaya natin pinapa-release yung magazine and also for safety, syempre. Baka biglang mapindot or makalabit at may bala, baka mamaya may bala or di kaya aksidenteng may matamaan. So, ayun po. Kaya po namin kayo binibigyan ng isa sa mga tip para po hindi mapudpud. Kasi pag napudpud po yung part na yan, sa may notch na yan, ang posibleng mangyari sa unit natin or yung cause ay pwede siyang hindi na mag-open chamber. Ayan, pwede siyang hindi na mag-open chamber. Pag pudpud na yan pero maraming factor. Pwede rin yung spring, pwede rin malamig yung magazine, kaya hindi siya nag-open chamber. So maraming factor, pero isa sa mga dahilan kung bakit di siya mag-open chamber, kasi pudpud na to. Hindi na siya sasampa dito
i-slide na lang siya eh. No, dudulas na lang. So, yun yung isa sa mga tips. So, habang bago pa yung unit natin, syempre, yun ang gagawin natin. So, mas maganda kasi pull back to. Para ma-drop mo yung safety at may balik mo yung slide into original position, hatakin mo lang. Yan, hatakin mo lang. So, kahit bitawan mo agad, walang problema dun kasi wala naman silang friction na dyan dahil nakababa na siya eh. So, sa mga Glock ganon kasi may spring. Sa mga 1911 high kappa, yung iba kasi walang spring nun. Walang spring ito. So, yun yung purpose nun, okay? So, shoot pa tayo. Yung sa backstrap pala, sir, kung gusto mong ilagay, salpak mo lang dyan. Then, kung gusto mong lagyan ng lock, kailangan mo tanggalin to at ang ipapalit mo yung mas mahaba. Okay? Madali lang naman actually, sundutin mo lang yan. Okay? Now, shoot pa tayo sa unit ni sir. Glock 19 Gen 5. Okay, Sir Ernel, shooting test tayo, accuracy test. So, I'm about 2 meters away from the target. Tignan natin kung accurate siya. Indoor pala siya, no? So, sa outdoor naman, may factor din yung hangin. So, pwede din siyang hanginin. Di pa rin, pagka tayo nagpa-practical shooting or nagpa-practice sa labas, outdoor. Kasi pag malakas yung hangin, pwede din siyang yung bala, lalo na pag magaan, pwedeng di pa rin. Okay? Testing. Firing. Okay. Ubusin natin yung bala hanggang sa mag-open chamber. Okay. Again, release the magazine. Okay, pull back the slide. And hammer down for safety. Hey, Sir Ernel, okay na po ang inyong unit. Kung may question, again, this is the Glock 19 Gen 5 by WE. Airsoft Gas Blowback Pistol. Kung may question pa po, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.